and praise. The Bible says in Psalm 100 verse 4, enter his gate with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. So right now, let's come before him with thankful hearts. Forget what's happening around you for a moment and fix your eyes on Jesus, the one who never fails, never leaves, and never changes. Are you ready, church? Let us lift our voices, raise our hands, and give praise to the King of Kings, Lord of Lords. So come on, let's worship him together! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ang lahat po ba'y nananabik sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay? Hallelujah, Lord! Puso ko'y nananabik. Hallelujah! Woo! Nakita ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagbabago. Ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ko. Ako'y walang takot. Ikaw ang kasama ko. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Come on. Sabay-sabay tayo. Sabihin po natin, puso ko'y nananabik. Puso ko'y nananabik sa banal mo pag-ibig. Yakap mo'y walang maliw, nadaramang bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Amen. Purihin natin, Panginoon. Woo! Hallelujah! Sa kapangyarihan mo, Panginoon, kami po ay lumaya. Hallelujah! Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Amen. Ang karingan ay nakamtam, buhay ay sumigyan. At dapat lang napapulihan ka. Sa
magsaya. Magsayang tunay. Magsaya. Masayang tunay. Magsaya. Hallelujah. Magsayang tunay. Hallelujah. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Walang kahirapan, si Kristo'y kasama. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Magsaya, magsayang tunay. Magsaya, hallelujah. Masayang tunay. Magsaya, magsayang magsaya. Amen. Ang buhay ng Kristiyano ay nagsasayawan. Kristiyano'y nagsasayawan. Buhay Kristiyano'y nagsasayawan. Walang panghihinaan, si Kristo'y kasama. Ang buhay Kristiyano'y nagsasayawan. Magsaya, magsayang tunay. Magsaya, masayang tunay. Masayang tunay. Masaya, tunay. Magsaya, hallelujah lang. Ang buhay ng Kristiyano ay naglulundagan. Nagbibigayan. Buhay Kristiyano ay nagbibigayan. Walang kahirapan. Walang kahirapan. Si Kristo'y kasama. Ang buhay Kristiyano masayang tunay. Yes, Lord. Hallelujah. Pulis ka pa na. Magsaya. Magsayang tunay. Masayang tunay. Hallelujah. Magsaya. Hallelujah. Ang buhay ng Kristiyano ay naglulundagan. Buhay Kristiyano'y naglulundagan. Naman ang buhay Kristiyano'y naglulundagan. Di Kristo'y kasama. Ang buhay Kristiyano masayang tunay. Masayang masaya, hallelujah. Masaya, masayang tunay. Masaya, masaya, masayang tunay. Hallelujah, Lord. Woo! Purihin ka po, Lord. Hallelujah. Woo! Purihin ng Panginoon. Ang sarap pong umawit sa Panginoon. Amen. Habang tayo umaawit, hallelujah. Naalala po natin lagi ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi po ng 2 Timothy 2:13,
kahit kayo ay hindi nagiging tapat, ako ay nananatiling tapat. Amen? Ganun po si Lord. Kahit ang dami nating kakulangan sa ating mga buhay, siya yung Diyos na lagi nagpupuno sa mga kakulangan natin. Kahit sa kabila na tayo ay mahina, nangihina, siya yung Diyos na laging nagpapalakas sa atin. Amen? Laging tapat ang Diyos sa ating mga buhay. Patuloy po natin si purihin, dakilain ng kanyang pangalan. Yes, Lord. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Ang pag-ibig mo'y tunay, kapantay sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pagsambay, iaalay, bukas noon, ngayon, magpakailanman. Minsan ba gawin po natin isang panalangin mula sa ating puso? Sabihin po natin sa Panginoon, hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay. Pagburi pagsambay,
sa buhay ko. Sabihin po natin sa Panginoon na siya'y mabuti. O Diyos na napakabuti. Yes, Lord. Sa'yo kami lumalapit. Walang kapantay. Walang kapantay. Ang pag-ibig mo'y tunay. Pangalan natin. Sa'yo lamang lang. Minsan pa sabihin natin, puri ka, Panginoon. O Diyos na napakabuti. Isipin mo ang kabutihan ng Diyos. Sa'yo kami lumalapit. Walang kapantay. Hallelujah! Walang kapantay. Ang pag-ibig mo'y tunay. Pangalan natin. Sa'yo lamang Yes, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Yes, Lord. Kailan pa magamon? Sabihin po natin, noon, ngayon, kailan pa man. Hallelujah, noon, kailan pa man. Purihin ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Hallelujah! Mataas na papuri! Mataas na pagsamba! Hallelujah, Lord! Puri ka, Panginoon! Yes, Jesus! Oh, hallelujah! Praise God! Hallelujah! Pastor Leo. Hallelujah, Lord. Tayo po ay manalangin. Hallelujah.
tayong dumako sa presensya ng Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ang kabutihan mo ay patuloy naming nararanasan sa araw-araw. Marami pong salamat sa pagkakataong ito na binigyan mo kami ng oras na napakagandang panahon para maidaos namin ang pananambahan sa iyo, Panginoon. Salamat sa privilege na patuloy ka naming masamba sa kalagitnaan namin, Panginoon. Patuloy ka naming maitaas dahil ikaw ang patuloy na karapat-dapat purihin at sambahin. Ang nag-iisang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Sa umaga pong ito, Panginoon, kaming lahat ay nagagalak dahil narito, Panginoon, ang iyong mga anak. Sama-sama kami, Panginoon, makikinig ng iyong salita. Salamat po dahil naniniwala kami na sa bawat linggo ay may inihanda ka, Panginoon, magandang mensahe para ang bawat isa sa amin ay patuloy, Panginoon, na magkaroon ng revival, O God, ang aming mga spiritual. Patuloy kaming magkaroon, Panginoon, ng kagalakan sa kabila ng mga challenges sa buhay. Naniniwala kami na ito'y aming napagtatagumpayan dahil kasama ka lagi namin, Panginoon. Thank you, Father God, sa patuloy mong pagmamahal sa amin. Sa umaga pong ito, sa iyo namin tinitiwala ang buong programa. Samahan mo po, Panginoon, ang lahat ng gagamitin mo. Maging ang maghahatid ng mensahe, Panginoon. Pagpalain mo siya, O God, at patuloy ng anointing ng banal na Espiritu Santo ay patuloy na ibuhos mo sa kanya, Panginoon, upang ang mga salitang ito ay tunay na magkaroon ng buhay, magkaroon, Panginoon, ng authority sa bawat isa sa amin, magkaroon ng kapangyarihan na ito, Panginoon, ay tunay na manunood sa buong pagkatao namin, Panginoon. Marami pong salamat. Tinitiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Church, let's get ready. God is about to speak. Our speaker today is a faithful servant of the Lord, filled with passion, purpose, and the anointing of the Holy Spirit. Through his life and ministry, may have been reminded that God's word still transforms hearts today. Let us open our hearts and receive that God, or the message of the God, has prepared for us. With excitement and expectation, let us all welcome Pastor Joel Allison. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning, good morning, good morning. Parang hindi nakakain ng agahan ah. Parang kinulang ng isang takal ng kanin. Ano? Isang magandang umaga sa bawat isa. Isang kagalakan once again to share the Word of God. And as usual, patuloy po nating ipinamamanhik sa bawat isa. That as we listen to the Word of God, yung ating mga cellphones ay naka-silent mode na. Yung ating mga ka-chat ay naka-time out na. Sabihin natin sa kanila, mamaya ka na mag-chat, mamaya ka na mag-text. Because I will be listening to the Word of God. Mamaya ka na rin maglaro kung meron kang online game na inaabangan at ginagawa. Mamaya ka na rin maglaro. Amen? Pakisabi nga sa iyong katabi, kapatid, huwag ka nang mamansin. Maiintindihan kita. Amen? Hallelujah. Bago ako magsimula, gusto ko pong i-welcome po natin ang ating pong kasamahan, another pastor, another leader, kasama natin dito, the group of Pastor Leo from Jesus, Our Redeemer Church. Pastor Leo, tuyo nga po kayo, Pastor Leo, palakpakan po natin. 10 ng kanyang mga kasamahan, maraming salamat. Good morning, welcome po sa inyo. Isa akong karangalan na kayo po ay makasama, and we are so happy that you are with us today as part of the family of Jesus Only Hope Church. Ayan po. And palakpakan din po natin ang ating pong bagong miyembro ng ating music team, si Kelsey. Praise the Lord. Anak po ni Pastor Leo. Supposed to be, she will just be observing us. Sabi niya, Pastor, mag-observe lang kami, no?
Pero since nandoon ang need, no? Nandoon ang need. At saka siguro nakulitan na rin, ano? Nakulitan na rin. Sige na nga po. But then again, it was really beautifully arranged by the Lord. Amen? Ano yan? Those are moments na akala natin, hindi natin pinlano, but actually part of God's plan. Yes? Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, plano ng Diyos na nandito ka ngayong umaga. Kaya Sister Tess, hindi ka makakawala. Welcome Sister Tess. Welcome Sister Tess. We are welcoming you with a great hug from Jesus Only Hope Church, and we miss you, Sister Tess. Kasamahan ho natin yan sa pananampalataya at sa liderato ng Jesus Only Hope Church. And she is still always and always welcome sa pamilya po ng Jesus Only Hope Church. Ayan. Mamaya ho, tatalian na ho namin yan para hindi na ho makawala. Ano? Anyway, ang aking po message ngayong umaga is serving God with a pure heart. But I have to be honest with you, brothers and sisters. Kagabi ho ay naapektuhan po ako when Pastor Leo sent me a message about doon sa family ng Bautista, especially nila Mina. So naapektuhan po ako because supposed to be I will be delivering message with the motive of a joyful, festive theme. You know? Alam niyo naman ako po, every time I preach, I really wanted people to laugh and be joyful and be happy. Pero I was really affected nung nag-text sa akin. And at that time nang gumagawa ako ng message, hindi ko na tuloy maintindihan ba ang message ko ngayong gabi, ngayong umaga, or bukas ng umaga. But I praise the Lord. Dito ako dinala ng Diyos sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 hanggang 12. At inayos-ayos ng Lord ang ating pong mensahe. Pero bago po ako pumunta sa mensahe, can we just close our eyes and just spend a little time of silence to honor the loved one that has gone sa buhay po ni Sister Mina. Let us a moment of silence, please. Lord Jesus, in this time of sorrow and grief, sa pamilya po nila Sister Mina, we pray for your comfort. We pray, O God, na kayo, O Diyos, ang yumakap sa pamilyang ito and provide them the kind of peace that no one in this world can provide. Kayo lang ang makapag-provide ng peace na yan, Panginoon. And so we pray the rest of Jesus Only Hope Church is grieving with them. Kasaman kami sa kanilang kalungkutan sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po. Kami po ay nakikiramay sa pamilya Bautista. Baliktarin ko lang po. Mukhang baliktad po ang pagkakalagay ko. Mukha ko po ang nakikita ko. Hindi po yung message. Ayan. Serving God with a pure heart. Everybody say, serving God with a pure heart. Amen? At matanong ko lang muna bago ako pumunta sa message. No? Sino dito ang mahilig mag-swimming? Mahilig mag-swimming. Mahilig mag-swimming. Yung mahilig siya mag-swimming pero ang swimming walang hilig sa kanya. Ayan, no? Mahilig mag-swimming. May isang lalaki na gustong mag-diet at ang lumapit siya sa kanyang kaibigang doktor at sabi niya, Dok, since best friend ko naman kayo, pwede ba bigyan mo ko ng effective na tip para ako ay pumayat at maging sexy? Maging macho. Yan. Sabi ng kanyang kaibigan doktor, sabi niya, simple lang, hindi kita bibigyan ng masyadong komplikadong formula. Baka si Claudius sa kanyang mga kliyente, komplikadong formula ang binibigay. No? Hindi kita bibigyan ng komplikadong formula. Tandaan mo lang, lahat ng mga lumalangoy, yun lang ang pwede mong kainin. Naku, na problema. Patay ako nito. Umalis. Hindi na tumawag sa doktor. Yung doktor hindi na malaman kung nagtatampo o galit.
tumagal-tagal ng mga 1 linggo, tumawag na yung doktor doon sa asawa kasi parang nagtatampo ba yung kaibigan ko o galit sa akin? Sabi niya, Mars, kamusta yung kaibigan ko? Kamusta siya? Kasi last time lumapit sa akin, gusto niya magpapayat. Sabi ko, ang pwede lang niyang kainin ay ang lumalangoy. Sabi niya, ayun, araw-araw nasa swimming pool. Sabi niya, grabe. Talagang gusto niya talagang pumayat at committed siya na talagang gawin ang pagpapayat. Sabi niya, hindi. Ayun, sa swimming pool, tinuturuan lumangoy ang baboy. Tinuturuan po lumangoy ang baboy, mga kapatid. Dahil gusto niyang kainin, ano? Serving God with pure heart. Kung ang motibo mo ay para lang sumikat, kung ang motibo mo ay para lang itaas ang iyong pangalan in serving the Lord, it will not be enough. It has to be serving God with a pure heart. Kaya, pag hindi puro ang paglilingkod sa Diyos, kung kayo ay gustong pumayat, 2 weeks lang, tigil na yung diet, no? Balik na sa seafood diet. Ano yung seafood diet? Everything I see is a food. Yan, seafood diet, no? Everything I see around me is a food. So buksan po natin 1 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 3. You know, brothers and sisters, that our visit to you was not without result. We had previously suffered and been treated outrageously in Philippi, as you know. But with the help of our God, we dared to tell you His gospel in the face of strong opposition. For the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor are trying to trick you. On the contrary, we speak as those approved by God. Everybody say this with me. We speak as those approved by God. Amen. To be entrusted with the gospel. We are not trying to please people, but God who tests our heart. You know, we never use flattery, nor did we put on masks to cover up greed. God is our witness. We are not looking for praise from people, nor from you or anyone else. Even though as apostles of Christ, we could have asserted our authority. Instead, we were like young children among you, just as a nursing mother cares for her children. So we cared for you because we love you so much. We were delighted to share with you only the gospel of God, but our lives as well. Surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We work night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. So again, in 1 Thessalonians chapter 2, verse 10 to 12, sabi diyan sa last part, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God, who calls you into His kingdom of glory. Taas po ang kamay na naniniwala na siya ay tinawag ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yung mga hindi nang tataas ng kamay, sinong tumawag sa inyo? Dalawa lang naman yan. Either tinawag ka ng Diyos o tinawag ka ng kapitbahay. No? O ibang boses ang tumawag po sa inyo. Ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica nung panahong siya ay nakatanggap ng katakot-takot na kritisismo. Everybody say criticism. What is criticism? Mga bagay na sinasabi laban sa atin. Pwedeng negatibo o pwedeng positibo. Minsan nakakasakit ng damdamin. Minsan din naman ay it is something constructive. Nakakatulong din naman sa atin. Amen? Kaya lang, ang masamang kritisismo ay masakit. Lalong higit kung ito ay walang katotohanan. Hindi totoo. Katulad ng mga kritisismong naibigay kay Cesar Montano. Ang daming kritisismo po yung dinanas ang ating kapatid na yan, no? At tumatawa na si Michelle, no? Kasi ako din mismo ay nakatanggap ng maraming kritisismo, mga kapatid. bilisan ko lang kasi baka mamaya masuka kayo, ano?
Kami yung dalawa ay nakatanggap ng maraming kritisismo, mga kapatid. Criticism, giving an opinion or judgment about someone or something, usually pointing out what's wrong, weak, or could be improved. At nung marinig to ni Pablo, siya po ay tumayo sa kanyang mga paa at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Dahil hindi naman ho masarap tanggapin ang isang bagay, lalo pag hindi ito totoo. Ngayong mga panahon po, ang ating pong DPWH ay nakatanggap ng maraming kritisismo, mga kapatid. Yan po ang kanilang opisina, at sa dami ng mga kritisismo nila, ito na ngayon ang kanilang bagong opisina, mga kapatid. No? Katakot-takot na kritisismo. Amen? Hindi yun madali. Amen? Hindi yun masarap sa pakiramdam. Pero alam niyo po, ito po ang nakakagimbal. Tayong mga Christians. Listen. Tayong mga Kristiyano, meron ho tayong kritisismo. May pinakamabigat na kritisismo tayong mga anak ng Diyos. Handa ka na bang marinig? Kung ano ang pinakamabigat na criticism laban sa atin? Sobrang napakatindi hanggang ngayon, mga kapatid. Everywhere you go, ito po ang pinakamabigat na kritisismo na pwede matanggap ng isang Christian. Sabi diyan, many people criticize Christians for saying one thing but doing another. Claiming to follow Christ but acting in ways that don't reflect His love, humility, and integrity. Kung Christian ka, masakit po yun. If you are a workers, ministers, if you are part of the ministry, kung umaawit ka sa Diyos, tumutugtog ka sa Panginoon, masakit po yan. Ang mga Kristiyano, ibang sinasabi sa ginagawa. Ang mga Kristiyano, ibang sinasabi kumpara sa kanilang buhay. Paul is writing to the church in Thessalonians to defend his ministry and remind them how sincerely he and his companions serve among them. Some people were likely criticizing Paul's motives, accusing him of being manipulative or preaching for personal gain. But Paul responds, reminding the Thessalonians of how he behaved when he was with them. Sabi niya, hindi niyo ba nakikita? Ito yung ginagawa ko ng panahon na kasama niyo ako. He was defending his faith. He was defending himself. Tatlong bagay. How Paul modeled the purest way of serving the Lord. Tatlong puntos. Tatlong bagay ang ibinigay sa atin ni Pablo as he is proclaiming to Thessalonians, opening to Thessalonians, habang ipinaglalaban niya ang kanyang tayo, ang kanyang pananampalataya. Three things ang ating nakita, mga kapatid, na pwede natin gamitin, maging modelo natin for Christians like us while serving the Lord. Number one, despite suffering in opposition in Philippi, he boldly shared the word. He boldly shared the gospel with God's help. Kahit may mga oposisyon, tuloy lang. In verse 2, he spoke to please God, not to people. Serving sincerely without flattery or greed. Last, he cared for them like a father, encouraging and guiding them to live lives worthy of God's calling. Isang tatay na nagmamahal sa kanyang mga anak at ibinomodel niya ang kanyang buhay. Ipinapakita niya that as I teach you, this is the kind of life that you should be living. Ang kanya pong buhay ay ginawa niyang pattern para sa mga taga Thessalonica. Daanan ho natin, despite suffering in opposition in Philippi, he boldly shared the gospel. Sabi sa 1 Thessalonians 2:2, tinagalog ko kasi minsan maganda pag Tagalog eh. Sabi diyan, alam ninyong hinamak kami, inalipusta. Hinamak na, inalipusta pa. O, walang positibo doon, lahat yun masasakit. Sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Amen. At habang nagsasalita siya, ini-imagine ko lang po yan, mga kapatid. Yung part yung picture, ini-imagine ko po yan. While preaching Jesus Christ, while preaching the Word of God, people are shouting,
Pablo, manilinlang. Pablo, sinungaling. Amen? Yun ang nangyayari ngayon eh. If you are in the government, while serving the country, sumisigaw ang mga tao, bumaba ka na, mag-resign ka na. Hindi namin kailangan ng serbisyo mo. And I have to be honest with you mga kapatid, kung ako yun, habang nagpipreach ako, sumisigaw sila, Pastor Joel, super cute ka. Pastor Joel, super masakit. Parang hindi ko kakayanin mga kapatid. Ang sakit ng mga kritisismong yan. Hindi ko kakayanin. Baka bumaba ako sa pwesto. No? Baka sabihin ko na lang, Pastora Evelyn, kayo na lang po ang tumayo sa pulpito. Hindi ko po kakayanin pag na-imagine ko. If you church, lalabas kayo sa church at sisigaw, habang ako nagpipreach, sinungaling, hindi totoo yan. Ako, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Baka ako, hindi pa tapos, automatic, uuwi na rin ako. Yan po yung aking personality. Hindi po ako personality na makikipag-back up, nakikipaglaban para sa katotohanan. Ganun ako. Sige, iwanan mo na kita kung ayaw mo, ha? Balikan na lang kita after some time. Pag nag-aaway po kami ng aking asawa, lalabas po ako ng bahay. Babalikan na lang kita after some time. Hindi ko po trabaho ang makipagdikdikan. Hindi ko po trabaho yun. Wala po sa aking personality ang makipagsigawan. Para ipagtanggol ang aking sarili. So, bilisan ko lang po. Baka masuka kayo sa part na yan. Ano? Okay. Paul's boldness to share the gospel even after facing pain and persecutions in Philippi shows his deep commitment to God's mission. So, nagpapatuloy despite of the criticism. Nagpapatuloy despite sa mga sigaw. Hindi namin kailangan ikaw. Hindi namin kailangan ng kaligtasan ni Jesus. Nagpapatuloy. He didn't allow fear, suffering, or rejection to silence his faith. Tayo kaya, pag sinabing, born again ka ba? Hindi. Dati born again ako ngayon. Trip na lang. Born again ka ba? Hindi. Dati yun. Kasi kung born again ka, ikaw mag-opening prayer, hindi. Bago pa lang ako. Kasi yung mga Christian, pag hinahanap ng mga ibang mga grupo para mag-pray, hindi nawawala ang pagiging born again, mga kaibigan. Nagtatago sila. Takot sila na ma-recognize as born again. Kami na pastora, naku, sukang-suka kami sa ganyan. Sa kumpanya na aming pinagtatrabahuan, kung saan retired na ngayon si Pastora Evelyn, every time na may gathering, nasaan si Pastor Joel, ha? Pag wala ako, nasaan si Pastora Evelyn, ha? Pag wala siya, ako. Pag wala ako, siya. No? Kaya minsan nagpapalit ako para si Pastora Evelyn mag-pray. Hindi ko lang alam kung alam niya yun. Magpapalit ako ngayon. 8:00 ang meeting, hanggang 8:30 na ako darating para tapos na ang opening prayer. Si Pastora Evelyn na nag-pray. No? Kidding aside. Nung panahon na nandun po ako talagang, it's really part of my ministry. Wala kang magagawa. Ginagawa ko na lang joke. Every time I pray, ginagawa ko na lang joke. At sinasabi ko nga, wala po ako magagawa mga kapatid sapagkat ang kanilang requirement kung sino ang mag-opening prayer, kailangan daw gwapo. So ako na po yun. Ako na. Wala na akong magagawa. Ako na talaga yun. This reminds us that true servant of God continue to stand firm and speak the word not by their own courage but through the help and the power of God working in them. Sino to? Nag-viral si Torren Gabriel Wills, also known as Pastor Wills. Siya po ay pastor from Houston, Texas. And he was assigned to become the host of a Globe Award. Dove Award. Kapatid, naka-ready yung audio? Naka-ready. Siya po ay kinuwang host. At nung siya po ay kinuwang host, bagat siya po ay pastor, merong panawagan ng Diyos sa kanyang puso na kailangan ibahagi niya ang salita ng Diyos. Kailangan i-share niya sa mga tao, doon sa mga umattend ng Dove Award, who is Jesus Christ. Or at least, share to people that He is the servant of the Lord. Ito po ang kanyang, ito po yung gustong-gusto ko sa ginawa niya. This is his opening speech. Bago siyang magsimula sa kanya pong
hosting job. Kapatid, ano, Joe? Sige, inaayos lang po ng ating mga tech, mga kaibigan. Alam niyo yung tech natin, naka-live tayo ngayon, mga kapatid. Kaya everything is possible. Ayan. So ang ganda ko ng kanya sinabi at hindi ko hahayaan na dumaan lang ang preaching na ito nang hindi ko na mapakita po sa inyo. Because one way or another, tayo din ay magiging katulad niya, mga kapatid. Tayo din ay maaaring maimbitahan at mabigyan ng the same opportunity ng katulad ng binigay sa kanya. Ito po ang kanyang sinabi. I know that this is an award show, but I don't know if you noticed, I actually brought my Bible with me because I thought I'd be real churchy tonight, if that's okay with you. That is Dove Award, As I mga was kapatid. prayerfully preparing for the opportunity to stand on this stage, I felt God put on my heart, what if I wanted to show up there? What if God set this appointment on his cosmic calendar long before you and I knew that we were going to be here? And what if tonight God actually wanted to meet you? Amen. What if tonight God wanted to send you a message that restoration is possible for your marriage? What if tonight, through a song being sung, you realize that God actually still breaks chains off of people's lives? What if God wanted to meet you here tonight and remind you that your story is not over? In fact, it has only just begun. This is the Dove Awards. Y'all know this. The dove is the symbol of God's spirit and presence. And what if his spirit and presence wanted to meet you here uniquely tonight? Psalm 145. If you feel this how I feel it, let me hear you. I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure his greatness. Let each generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. I know the name on this building is Bridgestone, but the banner over this night is Jesus Christ. Amen. Yes. Time will come, we will be given the same opportunity. The same moment such as this. Maaari maimbitahan ka mag-host ng isang wedding. Pwede ka maimbitahan mag-host ng isang birthday party sa kumpanya ninyo. It is your time. It is your moment to speak the word of God. Siyempre, hindi pwedeng ganun kahaba, 1 oras, 2 oras, sabihin ng mga tao, buhaba ka na dyan. Pero of course, you will use wisely. How will you use the time wisely in order to inject Jesus in front of people? I know, iba-iba tayo ng pananampalataya. Maybe in one way or another, iba din ang kanyang tayo. May mga specifics pwedeng hindi natin kasundo. May mga specific sa kanyang pananampalataya na pwedeng hindi tayo agree. But look at what he did. He stand before those crowd, saying the name of Jesus, reading the very verse of the Bible. Amen. Brothers and sisters, how many of us are truly bringing Jesus wherever we go? In our workplace, in the streets, in our family gatherings, and among our friends. Bold and ashamed to proclaim the name of Jesus even in the face of opposition. It doesn't matter if we are criticized or misunderstood. What matters is that we carry the light of Christ. We carry the light of Christ and do the Lord's business. Because wherever we go, we are bringing God's business with us. Amen? Kahit saan tayo pumunta, bit natin ang business ng Diyos. Mga bagay patungkol kay Jesus, especially if you are a leader, a Christian, a minister, you are a believer of Christ. Meron laging tawag sa iyong puso na kailangan ibahagi si Kristo. Amen?
Kaya lang minsan, pagka nandun yung boses ng banal na espiritu, sa'yo, Lord, wag na lang, sa iba na lang. Wag na ako. Si Brother Chris na lang, padala mo. Ready na siya. Wag ako, no? Nagiging ano ka na, nagiging bat ka na. Lahat tayo nagiging bat. Bat ako. Di ba? O ikaw mag-ubing prayer, bat ako. Lahat tayo hindi na nagiging tao, nagiging bat na tayong lahat. Nagiging Batman, no? That's number 1. Despite of opposition, he speak the word of God boldly. Number 2, he spoke to please God, not people, serving sincerely without flattery or greed. Naalala ko tuloy yung joke sa greed. Mahirap yung greed na yan. Kasi yung greed na yan, may stages yan, mga kapatid. Sa una, pag medyo bago-bago pa lang, grade 1, grade 2, grade 3. Hanggang grade 6 yan eh. Ngayon, anyway, yung mga joke ko pala, pang matatalino lang ha. Yung mga joke ko, pagka hindi ka tumawa, alam mo na ha. Bukas, ma-realize mo rin yun. So hanggang grade 7 na ngayon, no? Humaba na ng humaba eh. So he spoke to please God. Ito ang sabi niya, Tagalogin ko ulit. Sabi niya, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ng magandang balita, nangangaral kami, hindi upang bigyang kasiyahan ang tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng aming puso. In verse 5, alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman, saksi naman ng Diyos. Ibig sabihin, minsan may mga tao na they're just standing before the Lord out of yabang lang talaga. Maitaas ang pangalan nila, hindi ang pangalan ni Jesus. To please people, not to please God, but to please people. Lalong-lalo na, masakit man tanggapin, pero lalong-lalo na ang mga Pilipinong katulad ho natin, mga kaibigan. Generally speaking, we Filipinos, hindi tayo nagpapatalo. Amen? Ang mga Pilipino, talaga naman, kahit hindi matangkad, lalaban sa basketball. Tama? Kahit hindi katangkaran, lalaban sa Miss Universe. Naalala ko yung kwento ng isang runner. Contest ng runner. American, Japan, Filipino. Ayaw magpatalo ng Pilipino. Sabi ng Amerikano, ako mauna, takbo ang Amerikano. Sa sobrang bilis tumakbo. Sa sobrang bilis. Asbok. Wala ka na makitang tao. Sa lakas ng talagang, kita mo talagang alikabok ko. And then, mga ilang segundo, tapos na ang finish line. Naka-finish line na. Amerikano. Yung Japan, hindi nagpapalakpak eh. Yung mga tao, palakpakan na. Japan! Go! Boom! Bilis! Parang may tumalasik ka. Hindi naman nakita, mabilis naman yun eh. Nasaan kaya yun? Ang bilis! Sa sobrang bilis! Yung guhit, umaalon. Yung guhit ng track and field, umaalon. Na-misalign eh. Bilis! Nakabalik. Palakpakan naman. Woo! Panalo na. Pinoy. Boom! Ganun lang ang Pinoy, oh. Ganun lang. Gumanon lang, oh. Palakpakan ng mga tao. Grabe! Grabe! Ang bilis! Sa sobrang bilis, mga kaibigan, nabangga niya ang kanyang sarili. Bilis nun. Gumanon, eh. Nakabalik na eh. Hindi natatalo, ano? Kung malakpak yung mga Pilipino, pag palakpak ng mga Pilipino, lalo pang lumakas ang palakpak ng mga tag-ibang bansa. Bakit? Nakatingin sa Pilipino, kung malakpak ang Pilipino, isang kamay lang. Bilis to. Lalo silang humanga. Mas mabilis pa pala yun. Kidding aside, mga kaibigan. Many people love messages about prosperity and blessing. Amen? Maraming mga tao gusto ng blessing, prosperity, healing. But when the message shift to sin, repentance, and commitment, suddenly hearts become uncomfortable.
When we speak about blessing, yes, Pastor, preach it on, Pastor, go, amen, amen, hallelujah. Pero pag sinabi ng pastor, kapatid, magbago ka na. Si pastor nami-personal eh. Kapatid, tigilan na natin ang mga chismis na yan. Pastor, nami-personal ka na talaga. Talikuran na natin ang kasalanan. Nasisira ang buhay natin yan. Panahon mo na para paglingkuran mo ang Diyos, paglingkuran mo si Jesus. Wala nang amen, mga kapatid. Wala nang amen. But when we speak about, God will bless you more. Amen, Pastor. Siksik-liglig at umaapaw na pagpapawala. Amen, Pastor. But when we talk about commitment, loyalty, trabaho, serbisyo, something that will comes out of us, may lalabas sa atin. May sakripisyo tayong gagawin. May paghihirap tayong gagawin. Wala nang amen, mga kapatid. Next Sunday, absent na. Si pastor, nami-personal pag nagbigay ng message. Masakit. Bakit ganon? Yet, these are the very messages that leads us to true transformation and deeper our relationship with the Lord. Amen. Doon tayo lalago. Pakisiko mo ngayon, katabi mo, sabihin mo sa kanya, kapatid, dyan ka lalago. Hindi lang sa puro prosperity. God doesn't just want to bless us. He wants to transform us. Hindi lang trabaho ng Diyos. Pagpalain kita, bibigyan kita ng pagpapala. But more than that, He wants to transform you. Para ikaw mismo, magiging pagpapala ka na sa iba. Para ikaw mismo, magiging kalakasan ka na sa iba. He wants to transform us. We don't grow in comfort. Nag-post ako kagabi. We don't grow in comfort. We grow in challenges. It is not the easiest day that we become stronger, but in the storms of life where God molds our character and strengthens our faith. Amen? Kaya nga po ako, hindi ko pinagsisisihan ang aking pong kinalakihan. Yung panahon na yung aming bahay, wala kaming gasol, kailangan kong mangahoy para makapagluto, wala kaming gasol para mag-click, ilaw para switch on, wala kaming ganyan. Yung aming ilaw, yung bote ng tanduay, merong gas, tapos may tela. Kakahalug-kalugin mo muna para pumunta ang gas doon sa tela. Pag pumunta na, lalagyan mo na, sisindihan mo na. Yan po yung aming lampara. Kaya pagkatapos magdamag, yung aming mga, may mga itim-itim. Yung aming mga ilong, mga itim-itim. Yan ang literal na magsusunog ka ng kilay. Kasi sunog talaga ang kilay mo dyan. Ngayon, hindi na po pwede ang magsunog ka ng kilay. Wala na yan sa mga millennials. Hindi na nila alam yan. Kasi switch on eh. Paano masusunog ang kilay mo dyan? Kaya yung aking asawa, pag nagluluto, pag maraming lulutuin, hindi niya na alam paano. Honey, ang alam ko lang, 2 gatang, 3 gatang. Pagkalahating kaldero na, hindi ko na alam paano lutuin yan. Hilaw na yan, mga kapatid. Pag walang gasol, magte-text na yan, honey, wala nang gasol. So, hindi ka na makakaluto, mamamatay na tayo sa gutom. Hello? Walang gasol? May kahoy-kahoy? May uling naman? Kung walang uling, may mga kahoy-kahoy dyan. Hindi tayo mawawala ng kahoy-kahoy dyan. Sa Bisaya, bisak. No? Mag-ano ka ng kahoy. Tapos maya-mayang papoy ka. Ang asawa ko, natutunan. Aba, nakita niya ako. Aba, ganun lang pala ha. Umuwi ako. Pagdating ko, ano nangyari? Ayaw umapoy. Ginaya ko naman yung ginawa mo. Sinaksa ko, ang daming ang kahoy eh. Sabi ko, kaya nga ayaw umapoy. Sa daming ang kahoy. Bawasan mo. Para magkaroon ng hangin, magkaroon ng oxygen. Bawasan mo lang, gawin mo lang 4 na piraso. 1, 2, 3, 4. Lagyan mo ng papel sa ilalim. Aapoy na yan. Hindi yung tatadtarin mo ng kahoy. Tapos sabihin mo, daming apoy, ayaw umapoy. Pag wala kaming ulam, bali wala sa amin ng walang ulam. Hindi issue yan, hindi issue. Walang ulam, hindi issue. Okra lang panapat na, toyo lang panapat na, mantika lang panapat na. Ipanagsama mo pa yung mantika at toyo, di, adobo na yan. Adobong kanin.
Pastor, walang mantika, walang toyo. May kape ka, may asukal ka. Kape at asukal. Panapat na. Yung bahaw, ilagay mo sa kape at asukal, lambot ang bahaw. Amen? Hindi ko po yan pinagsisisihan. It's one thing that makes me smile every time I remember those days because those are not easy days. But it makes me stronger. True friendship is not about flattery, but about true spoken in love. We will truly care for our friends if we correct them when needed. Not to hurt them, but to help them grow in Christ and become who God has called them to be. In Psalms 12:2-3, everyone lies to their neighbor. They flatter their lips, but harbor deception in their hearts. May mga magkakapitbahay, akala mo magkabati, pero sa kanilang kaloob-looban, ayaw nila sa isa't isa. May the Lord silence all flattering lips and every boastful tongue. Tagalogin ko po para ma-impact, mga kaibigan. Nagsisinungaling silang lahat sa isa't isa. Nagkukunwari at nagdadayaan sila. Yan ang ayaw makita ng Diyos. Patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila at sarahan ang bibig na hambog magsalita. Amen? Ayaw ng Diyos ng ganyang klaseng Kristiyano. Ayaw ng Diyos ng ganyang klaseng leader. Number 3, He cared for them like a father, encouraging and guiding them to live lives worthy of God's calling. Again, in 1 Thessalonians 2:10, you are witnesses, and so is God, of how holy, righteous, and ang sarap, akalain mo, mababanggit mo lang yan kapag ikaw ay hindi guilty. Ang sarap banggitin yan pagka ikaw ay talagang isa ng bubuhay mo. With all the boldness, righteous and blameless, we were among you who believe, for you know that we dealt with each of you as a father dealt with his own children, encouraging, comforting, urging you to live lives worthy of God who calls you into His kingdom in glory. Naalala ko another verse ng Matthew. Ang ganda kasi ng verse na to. Sabi ni Jesus Himself is the one speaking. Jerusalem, Jerusalem, you will kill the prophets and stone those who sent to you. How often I have longed to gather you as children, your children together as a hen gathers her chicks under her wings. But you were not willing. Di ba? Nakita niyo yung protection ng Diyos? Na in times of, para ma-imagine nyo, in times of storms, di ba? Dito lang kayo, I will protect you. Super cute. Ang sarap panoorin na ang isang nanay, ang isang magulang, talagang grabe ang proteksyon niya sa kanyang mga sisiw. Ganun po ang proteksyon ng Lord sa atin. At ganun ang ginawa ni Pablo sa Thessalonica. Telling the Thessalonians, this is what I'm doing to you. As a father, care for his children. Sarap maging, sabi diyan, as we care for people, like Jesus did, we must lead by example. Everybody say example. Let us not only tell them what is right. Magkaiba ho. Sabi diyan, but show them through our lives. It's not just how you preach, but it's how you live. Let us guide them in the truth and walk with them in their journey of faith. Yung iba kasi tuturuan ka. Kapatid, ganito ang lakad. Ganyan, yan, sige, tuloy-tuloy ka lang. Ayaw samahan. Yung gas-gas na kasabihan, sabi ng iba, follow what I say, but don't follow what I do. Pwede ba yun? Sa Christian? Salita ko lang ang sundin mo, pero buhay ko, wag mong susundin. Christians as we are, we need to live life. We need to live the life that God has given us as an example to follow, mga kapatid. So ganyan, samahan mo siya.
Huwag lang kayo mag-holding hands, kapatid. Iba yan, ha? Iba yan. Huwag kayong mag-holding hands. Kasi pag nag-holding hands kayo, baka iba ang basa ng ibang tao, ha? Lakad lang kayong ganyan. Kasi alam nyo, ganun yung mga lalaki minsan. Talo kami ng mga kababaihan, eh. Yung mga kababaihan, pag naghawak kamay yan, miss na miss na, ay, alam mo, friend, namimiss kita. Diba, si Pastora, siya kasi Sister Tess, maghahawak kamay, namimiss kita, nakakainis ka. Holding hands silang dalawa. Tama? Amen? Nakakainis ka, late ka. Halika nga, lakad nga tayo. Tama? Pero kami mga kalalakihan, hindi namin pwedeng gawin yan. Hindi ko pwedeng sabihin, Brother Brian, ang tagal mo! Halika, lakad pa. Baka kami mga bato ng aming asawa, mga kapatid, ha? Hindi pwede. Pastor Leo, lakad tayo! Hawak kamay. Hawak kamay. Hindi pwede! Yun, logi kami sa inyo. Logi kami sa inyo, no? Kayo, minsan nasusubukan kayo ng cake, eh. Uy, friend, halika. Tikman mo to. Bagong produkto to ng ano bang masarap na cake ngayon, ng mahal na cake. Tikman mo sa contest, tikman mo bago nila to. Subukan pa eh. Oh, ayan. Yung sarap, di ba? Oh. Nga, sarap. Eh, kung kami ni Pastor Leo, tikman mo eh. Yung bagong cake, no? Baka kami batuhin ni Sister Mina, no? Hoy, anong ginagawa nyo, ha? Nagsusubukan kayo ng cake dalawa dyan? Yan ang lugi namin sa inyo, mga kapatid. Pagdating sa mga bagay na ganyan. You can do a lot of things kayong mga kababaihan. Pero kami mga kalalakihan, konti lang magagawa namin pagdating sa mga ganyang mga bagay. Kasi nagkakaroon ng meaning, no? Again, true care is not just spoken. It is live out, action, love, and compassion. Yun ang tunay na care. Hindi lang basta-basta sabihan mo lang siya. Kaya nga sinasabi ko sa mga prayer meeting natin, no? Pag-pray natin, minsan hindi lang prayer eh. Puntahan natin. Abutin natin. Tulungan natin, abutan natin ng 1 kilong bigas, 2 kilong bigas, 5 kilong bigas, abutan natin ng ulam. Hindi pwedeng prayer lang. Tapos sasabihin ng kapatid, kakain na tayo, ha? Huwag kayong mag-alala, pinag-pray na po tayo ni Pastor, kaya yung ating kakainin yung prayer ni Pastor ngayon. Hindi pwede. May mga times sa buhay ng Kristiyano na yung prayer supposed to be the first action lang. Meron pang second action. After ng prayer, Lord, Amen. Thank you for using us as a blessing. Punta kami doon. Iabot mo yung pagpapala. Amen? Kaya nga, itutuloy-tuloy natin ang ating Operation Blessing. Kakatok tayo, kapatid, galing sa Panginoon to. Operation Blessing. The Apostle Paul reminds the Thessalonians believers that his life was a living example of the message he preached. Living example. Holy, righteous, and blameless. His ministry wasn't just about words. Everybody say, words. Hindi lang words, but actions. But about character and conduct. Our faith becomes more powerful. Maganda siguro basahin natin sabay-sabay, mga kapatid. 1, 2, 3, go! Our faith becomes more powerful when it moves beyond words and is seen through a life that encourages, comforts, and inspires others to walk closer with God. Amen? Our faith becomes more powerful. Pag yung ating pananampalataya, sinasamahan natin ng gawa. Hindi lang ng aksyon, kundi ng gawa. Bilang bunga ng ating pananampalataya, meron tayong aksyon na ipapakita. May aksyon na mararamdaman sa atin. Kaya nalulungkot ako minsan sa kumpanya, no? Sabihin, Pastor, Christian ako. Ha? Hindi nga. Opo, Christian po ako. I've been serving the church for so long. Talaga? Hindi ko lang masabi sa kanya, parang hindi ko napansin. Hindi ko pwede sabihin, tama? Sabihin ko lang, talaga? I praise God. Pero kailangan ba talaga yon na sabihin na, oy, kapatid, Christian ako. Minsan, hindi mo na kailangan sabihin. Show to them that you are a Christian. Kaya naalala ko yung kumain sa Jollibee.
Talagang lahat sila tumayo. Oh. Prayer for the food. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga pagpapalang nasa aming hapagkainan sa oras na ito. Talagang, sabi ko, grabe naman, parang prayer meeting yata ito Tindi ng pamilyang to. Grabe, siguro mga youth yon ng isang church, no? Siguro meron silang gathering, meron silang fellowship. Pero Christians, dapat ganun tayo. Hindi tayo nahihiya. Kasi minsan nagpipray tayo, okay, let's pray. Amen. Ano raw? Amen na. Ha? Kayong anak ko, pagutom na kami, yung anak ko na nagpipray. Pagutom na kami lahat. Claudius, pray! Sige po. Amen. Minsan naman asawa ko, honey, pray mo nga. Panag-prayan ako, patay na, ang haba nun. Maraming salamat, O Diyos, sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin, papunta rito, maging sa mga tao na gugutom, O Diyos. Honey, gutom na kami. What's the message, Christians? Ang message ganito, timing, mga kapatid. Timing. Put everything in timing. Pag Christian ka at wala ka sa timing, ibig sabihin hindi ka sensitive sa banal na espiritu, mapupulaan ka rin. Kasabihin ng ibang tao, ayoko na maging Christian, ayoko maging katulad niyan. No? Kailangan timing, mga Christian. Pakinggan ang boses ng banal na espiritu. Kailangan ba? Panahon na ba para ipamahagi sa kanya yan, na marinig ng mga tao? Timing, mga kapatid, no? If you look at a mirror, ito, tuwang-tuwa ako dito This is oftentimes ay ginagamit ng mga motivational speaker at para sinasabi nila, when you look at yourself, kuting ka man, dapat atingin mo sa sarili mo, leon. But at this moment, I will not use such metaphor. Ang gagamitin ko po ay iba. Ito po. The mirror shows your face, but your actions reveal your heart. What do people see when they look at your life? You or Jesus in you. Amen? Pag humarap ka sa salamin, ano ang makikita mo? Kaya nga, merong kanta yung si Michael Jackson, Man in a Mirror. In one of his lyrics, sabi niya, I'm gonna make a change. That's the first part of the song. I'm gonna make a change. For once in my life, I'm gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. Maganda ba o pangit? Maganda naman. Na ang kanyang hangarin ay baguhin ang mundo. He will make a difference. Ibig sabihin, counterflow. Iba ang ginagawa ng mundo, iba ang gagawin niya. He gonna make it right. When people around him is doing wrong, he will make it right. Pero ito sabi ng last lyrics ng kanyang kanta. Sabi niya, I'm starting with the man in the mirror. Sabi niya, I'm asking him to change his ways. No message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Amen? Minsan ang dami natin gustong baguhin sa mga tao. Baguhin mo yan, mali yan, baguhin mo yan, mali yan, baguhin mo yan, mali yan. Ang aking asawa, baguhin mo to, baguhin mo to, baguhin mo to. Pero minsan nakakalimutan natin ang ating sarili. If we want change, it has to start within us. The man in a mirror. Pagharap mo sa salamin, ano ang nakikita mo? I know, ito ay minsan na pagdidebatihan pa. Hindi naman yan ang mukha ni Jesus Christ. Hindi naman yan ang mukha niya. No? But for the purpose of illustration, when you look at the mirror, can you honestly say that the life of Jesus is being reflected in you? Dahan-dahanin ko po ito. When you look at the mirror, can you honestly say that the life of Jesus is being reflected in you? O baka pagtingin mo sa salamin, pagtingin mo sa iyong sarili, wala ka ng ibang nakikita kundi talagang sarili lang. Where is Jesus in your life? Siya ba ay isang message lang? Another song, The Servant King.
One day, siguro kantahin natin to. Sabi ng kanta, this is our God, the servant king. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering. This is my last slide anyway. To bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. So let us learn how to serve in our lives, enthrone Him. Each other's needs to prefer, for it is Christ we are serving. Naka-highlights po. Let us learn how to serve. Let us learn how to serve. And at this moment, serve with a pure in heart. In our lives, enthrone Him. Naka-live tayo ngayon. Pwede na panood ako ng aking isang kakaibigang pastor. At ginawa niya to at gagawin ko rin po sa ating kalagitnaan. And I never mind kung gagayahin ko po ito. No? Pag sinabi niya, ba't mo ako ginaya? Idol kita eh. Pag hindi mo ako pinagaya, hindi na kita idol. So may I request everyone, taas po natin ating kanang kamay. Yan, parang nanunumpa. Yan. Sabihin natin, from this point on, sabihin natin, 1, 2, 3, go. From this point on, isinusuko ko na ang aking buhay sa Diyos. Si Jesus na ang hari ng buhay ko. Amen? Thank you. When we serve the Lord, mangyayari lang yan na ang paglilingkod mo sa Kanya ay buong puso kung isinuko mo na ang buhay mo sa Kanya. Pag hinayaan mo na siya na ang may control ng buhay mo. What a very nice illustration. Gagamitin ko lang just to close the message. Napakagandang illustration. Pag nagpapagawa ka ng sasakyan mo, pag nagpapagawa ka ng motor mo, doon sa pagawaan, dadalhin mo yung motor mo doon, dadalhin mo yung sasakyan mo doon. At kapag may gagawa, sasamahan mo ba siya? Habang ginagawa niya, dito lang ako sa katabi mo ha, habang kinakalikot mo yung kotse ko, dito lang din ako, baka mali yung kalikot mo eh. Habang binubutingting niya yung motor mo, diyan ka sa tabi, hindi kita iiwanan dito. Habang binubutingting mo yung aking motor, titingnan din kita dito. Ganun ba tayo pa nagpagawa ng sasakyan? Ganun ba tayo? Hindi. Dadalhin natin sa mekaniko, ito yung sasakyan ko, ito yung aking motor, ayusin mo. Dito lang ako sa malayo. Mag-aabang lang ako. Okay na ba? Okay na po. Ay, salamat. Kukunin ko na. Amen? Hayaan mo na ang Diyos kumilos sa'yo. Hayaan natin na ang Diyos kumilos sa buhay natin. Huwag tayong pakialamero. Minsan or madalas, pakialamero tayo sa buhay natin eh. Inaagaw natin ang manibela sa Diyos. Inaagaw natin ang para sa Kanya. Dapat siya ang may control. Inaagaw natin. Kaya nadidisgrasya tayo. Amen? Siya ang nakakaalam. Siya ang master. Bakit hindi mo ipaubaya sa Kanya? How Paul modeled the purest way of serving the Lord, despite suffering in opposition, boldly he shared the gospel of Jesus. He speak to please God, not people, serving sincerely without flattery or greed. He cared for them like a father, encouraging and guiding them to live lives worthy of God's calling. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat for this message that we heard today. Ako mismo, Panginoon, bilang anak mo, I learned from this. Bago ko pa ma-share sa kanila, Panginoon, natuto na po ako. Salamat sa iyong pag-correct. Salamat sa mga reminder mo sa aking buhay, Panginoon. And so as we all have listened to your word, Lord, ang prayer namin, na ang mga salitang ito, Lord, hindi lang ito basta maitanim sa puso namin. But this message will grow. This message will grow. Upang, Lord, yung mga taong nakapaligid sa amin, the people who sees our life, they will see the difference. Makikita nila, Panginoon, how we live our life. A life that is righteous. A life that is blameless.
a life that is worthy of your calling, Jesus. Ito yung buhay na aming ipapamuhay. Ito yung buhay na makikita ng mga tao sa amin. Hindi lang maririnig, kung hindi makikita sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you for just once again being with us today. In Jesus' name we all pray. Everybody say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Tawagin ko muna si Brother Danny for the tithes and offering para pangunahan tayong lahat. Parang low bat na yan. 656 kapatid. 656. Sige po, tayo po ay handa pagkakaloob sa ating Panginoon. Panalangin natin ang mga kaloob nito na ibigay sa Hallelujah, Lord. Jesus, praise you, Holy Spirit. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa oras po nito, Panginoon, muli po kami nagpupulit nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, na muli kaming makakabahagi, Panginoon, sa iyong gawain. Pamamagitan, Panginoon, ang aming mga pagkakaloob sa iyo, Diyos. Pagpalain mo po ang mga pinansyal na ihahandog ng bawat isa sa iyong kaharian, Panginoon. Gamitin mo itong instrumento, Panginoon, para sa ikaayos pa ng ibig lang ito at sa ikakalawak pa, Panginoon, ang iyong ministeryo, Panginoon, Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa magkakaloob. Yan po sila man ang katalakad ng gagaling sa iyo. Talangin ko, Panginoon, ang iyong pagpapalang na punula sa iyo, Panginoon, ay patuloy na po nilang mananasan sa kanilang buhay sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, ito ang isang panalangin. Ihiling po namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay magbigay para sa ating Panginoon. Test. 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 Mic 1, 2. Test. Mic 1, 2. Test. Test. Praise the Lord. Praise. Praise. Bago pa tayo mag-closing prayer, gusto ko munang basahin po dito yung ating pong mga kasama, bagong kasama sa bahay sambahan ng Panginoon. Gusto ko lang i-welcome at palakpakan natin ang buhay ni Sister Alma. Sister Alma, Sister Alma, praise the Lord, praise the Lord. Ganon din si Biesna Resulta. Biesna ba to? Baka mga Yesha. Ayun, Yesha. Si Faith. Si Faith. Ano si Faith? Praise the Lord. Hallelujah. Si Jewel. Si Jewel. Parang, saan si Jewel? Parang, ito yung, parang dalawa na yung Jewel natin Isang Jewel na maliit. Si Shen. Si Shen ba to? Shen, tama? Shane. Pag Bisaya ka, iba kasi ang slang kasi kami. Shane, sorry po, joke lang po. Si Donna Soto. Donna. Yan po si Donna. Ay, wala siya. Ay, kayo si Donna? Sister Dory? Dorina pala to, okay. At saka si Manita. Si Manita. Marieta. Praise God. Parang mag-ingat kayo Huwag kayong maingay. Pagagalitan kayo ni Marieta. Hindi, joke lang po. Of course, si Brother Frank.
Si Brother Frank. Praise the Lord. Of course, si Sister Kay. Sister Kay, ayan. Dalawa na po yung ating Kay, mga kapatid. At saka, of course, si Kelsey. Andiyan si Kelsey. Kelsey, kaway-kaway, Kelsey. Ayan. Magpaturo po kayo sa kanya kung saan po siya nagpagupit. Para lahat po tayo ay pare-pareho ng gupit. Si Kelsey. Saka, of course, si Kathleen. Si Kat. Ayan, si Kat. Hindi na po niya kailangan ng maraming introduction. Sikat na po siya. Si Maria Cristina, of course, yung ating voice over. Maraming salamat tin sa ating voice over. Voice overload. Ayan. Si Rafi, nasa si Rafi. Rafi, praise God. Maraming salamat. Kasama ni Michelle. Ayan. Mga nahila ni Michelle yan, no? Mga panggabi pa yata ito. Anong shift niyan? Pang umaga? Pang tututin. Pang alas 2. Okay. And of course, si Mary Grace. Si Mary Grace. Praise God. Kasama nila Daisy. Praise God. Saan nakatira? Doon din sa Balibago? Sa Golden City? Praise God. Talagang magkakalapit-lapit tayo. Kami ng aking asawa, 10 taon kami sa Golden City. Yan. Kaya nagkaroon kami ng Golden Voice. Hindi, joke lang. Tayo pong lahat ay tumayo at minsan pa. Announcement, wag po kayong umuwi kaagad. Meron po tayong salo-salo. As in, lahat po tayo. Hindi lang ho leaders. As in, everyone inside the church. No? Sabay-sabay ho tayong kakain. Kung ano man ang naihanda dyan, ay pagsalo-saluhan ho natin yan. Hayaan natin ang Diyos ang magparami ng ating mga pagkain. For the past few days and months, hindi pa tayo pinagkukulang ng Lord every time na tayo po ay kakain. So, lahat po ay ini-encourage natin, wag umuwi. And as we eat, let's have our fellowship. Amen? Pwede? Yes. Tayo pong lahat ay pumikit manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat once again, Lord. This is a beautiful day. Bagamat, Lord, maraming pagsubok sa aming buhay. Bagamat ang ilan sa aming Panginoon tumadaan sa bagyo. Dumadaan sa kapagatian ng buhay. But truth never change. That you are still a great God, a good God. Sapagkat you see what is ahead of us. And we can only trust you, Lord. Magtitiwala lamang kami sa iyong mga kamay. Anuman ang mga pangyayari sa aming buhay, O Diyos, pagkakatiwalaan lang namin ang Diyos na siyang nagpapangyari ng mga bagay na ito. Because you allow these things to happen. You allow these things to happen even if we are hurt. Even if it can cause us pain, you allow it to happen, Lord. Because you have something in your mind. You have something reserved for all of us. Minsan lang, hindi namin agad-agad nakikita ang kabutihan mo. But we pray that you give us, provide us the spiritual eyes, that in everything that is happening around us, we can see good things. We can see your face behind those problems and troubles in our life, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba. Wala kaming ibang itatanghal kung hindi ang pangalan mo lamang, Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Okay, allow me to bless you, brothers and sisters, pero hindi po tayo uuwi. Kakain tayo after this. Amen? May the love of God, the life-saving blood of Jesus Christ, and the comfort of the Holy Spirit continue to be with us. Brothers and sisters, as we go, let us live a life that is worthy of the calling of Jesus Christ. Let us be faithful in our callings so that in our lives, the name of Jesus will be lifted up. God bless everyone. Wala mo nang uuwi. Sabay-sabay ho tayong magkakainan at magkukwentuhan. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay magkamayan habang inaayos ho natin ang ating area ng